Lamig. Lamig ba? Lamig ng tubig. Parang mas malalim to. Diba? Tama lang. Binitbit dating shoes. Yung rubber. Ay, sarap. Ang lamig. Lamig ako. Ano ba? Malayo pa ba yung dagat? Hindi nga. Doon na tayo dumaan. Nagdadagat pa ba tayo? Naisip ko baka mamaya biglang tumaas to eh. Yung ilog. Malakas sa ilog. Pag ganun ba ba? Ang dagat? Maglalakad ba tayo? Yung short ko nakasabit lang doon. Sarap, maligo. Ang laki ng alon ng dagat. Kaya hindi kami makaligo sa dagat kasi malakas yung alon. Ano ko nakikita ninyo? Tignan mo. Ay, lakas ng alon oh. Tara na, balik tayo. Ang magandang may ganito yung mga ilog-ilog. Kasi kung hindi ka makakaligo sa dagat, makakaligo ka rin sa mga ilog-ilog. Madulas lang yung bato sa ilalim. Di! Saan tayo? Doon, mas mababaw dun, di ba? Hindi, kasi dito. Arigo, dulas. Tubig. Hindi, tsaka ang laki ng bato dyan. Pag yan talaga inanod yung sapatos mo, doon ka na maglinis. Sarap. Hala ka. May patay na ibon. May patay na ibon. Kita mo? Ibon ba yung manok? Balik na tayo doon. Hindi na. Ikaw ba? Gusto mo pa maligo dito? Nga lang, siyempre, hindi mo rin may iwasan. May mga dumi-dumi pa rin. So ang queue, ang kapag meron na kayong nakikitang ganyang tulay, babain ninyo, hanapin nyo yung papunta dun sa gilid. Ay, sorry. Hanapin nyo yung way pababa dyan. Hindi, uy! Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Dito ka na kasi. Pag iyan talaga inano doon, good luck na lang talaga. Thank you, Shopee na lang talaga. Pabalik ako dito sa taas ha. Madulas eh. Ang ganda ng Pilipinas. Grabe. Kung magbubook kayo ng resort dito sa Tinggalan, highly recommended kila Nanay Aso. Sila yung isa sa mga pinakamura nakita namin na resort dito. Ganda ng Pilipinas. Ganda. Ganda. Ihaw? Ito tayo, swim pa tayo. Okay ka na ba? Maliligo pa. Ikaw, ano ba gusto mo? Tayo ka na. Pag gusto kong mag-inom, mag-inom na.
Ikaw? Hindi, nakadito tayo. Hindi ako tayo. Nang ano? Sabi ko magpapal size na agad tayo. Parang ba? Umayos ka muna dyan, Libe. Ito kanina pa eh. Hello, hello, hello. Ano ba, Ed? Hindi mo ba maharap mo? Three days na tayo dito sa Dinggalan, pero masungit pa rin yung panahon. Di pa rin tayo pinagbibigyan ng magandang panahon. Simula nang dumating tayo, hanggang ngayon umuulan pa rin. Nagkakaroon man tayo ng chances to go on the sea, pero hindi ganong katagal. Yung alon, malakas pa rin. May isang lokal doon, hindi ko alam anong ginagawa niya. Yung isda ba yan? Parang siyang may hawak na kawayan tapos may tansi. Maganda sana yung dagat. Malinis kahapon nung naligo kami. Pero hindi lang kami makapunta dun sa bandang mas malalim. Mukha nang walang chance na gumanda yung panahon hanggang bukas. Dahil hanggang bukas na lang tayo ng umaga rito. Maganda sana yung resort na to. Kaso lang, hindi talaga tayo mapagbigyan ng panahon. Hi, good morning po, Nay. Turo ba? Gumala kami kahapon tapos bumili kami ng ice cream doon sa isang lokal. Pag-open niya ng freezer, nakita ko, may comforter. Yun pala, para hindi yun matunaw yung ice cream. Kasi sabi niya sa amin, palagi daw brown out. And as of now, again, this is the second time we experienced na brown out dito. Pero buti na lang, maaga nag-brown out. Hindi siya gabi. Hindi katulad nung unang gabi namin, nag-brown out agad. Tomorrow, last day natin dito. And hopefully, mapagbigyan tayo ng panahon to experience yung kagandahan ng Dinggalan. Aquaplasma. Di ano ba yan? Kanina pa nga. Pagkagising bago matulog, naglalaro. Sige, magsalita ka ng ganyan. Ano tayong nagawang matino sa buhay natin hindi maglaro ng maglaro? Umuulan, alam mo naman. Di ba sabi mo magka-falls tayo kahit umulan? Magka-falls Hindi tayo. mo basa yung mga gamit natin. Hindi yan. Hindi na kami gadala ng camera. Taksim. Ano? May taksim ano. Tinala. Nasa dito ba eh? Magtitinulak talaga. Nasaan yung kuting? Ah, ito. Tahimik. Tapos ba maliligo pa tayo? Gusto mo ba? Nung nag-Quezon kami, ganda yung panahon. Ang hindi lang nakaka-enjoy sa Quezon, yung dagat. Kasi kapag lubog mo sa dagat, mabato, tapos yung tubig, daming dumi. May ilang ka mag-swimming. Yung dumi naman niya, hindi naman yung mga plastic, yung daon, mga ganon. Pero dito sa Dinggalan, hindi mo mararanasan yung dumi ng dagat. Malinis. Kaso nga lang, hindi natin ma-enjoy dahil sa lakas ng alon. Sumakto pa pagdating namin dito, pumangit yung panahon. Lumabas kami nung isang gabi. May mga malalapit pala dyan na full sale store. Alam mo, gusto ko ma-experience yung naglalakad tayo dyan. Karoon tayo ng kayong kay Nanay Ason. Magda-lunch ba tayo dun sa labas? Saan tayo magda-lunch mamaya? Wala nang kain-kain to. Ah, masyadong matami. Maliit lang ang baso. Tamis niyan. Natatain ako. Nasisipon ako. Lalaroin ko to. Paano ba ito laruin? Bakit ganito yung karakter mo? Ha? Nagtitwerk. Dapat ganito dalam sa trabaho mo. Ah, talaga ba? Gusto mong gatas? Eh, yung aso, tinan mo yung dede niya lawlaw. Punta kayo, ang Dinggalan, always choose yung banda after ng Cabog area. Then, dito sa Cabog. Kabog na, kabog. Yung kanilang dagat, mas maganda kaysa sa Bandaron. Hindi natataiyan ko. Maligo na lang tayo sa ulan. Maglakad na lang tayo papunta doon habang naliligo sa ulan. Enjoy na lang natin yung tabing dagat. Bukas uuwi na tayo. Paano yan? Uwi na pala tayo. Malungkot ka na ba? Alam ko na gagawin natin. Di ba nakahapon nakarating tayo sa Quezon? Maglalakad tayo sa tabing dagat papuntang Quezon. Hindi natin may experience yung Batanes of the East na bundok, yung lighthouse, yung butas na bato, yung white sand nila, Tanawan Falls. Stay talaga kami dito lang sa resort nila Nanay Ason. Pero buti na lang, na-experience natin yung ilog. And that is my first time na makaligo sa ilog. Yung ganong kalinaw, kalamig yung tubig. Tara na!
Binigyan na tayo ng magandang araw ng Dinggalan. Gata crab. Saglit lang yung buhay nila. Pagka na ganun mo sila, parang medyo nanghihina na sila agad. Hello, baby crab. Wow, sunbathing! It's already 12:06 at hindi pa kami nakakapag-lunch kasi katapos lang namin ulit maligo. Kanina ang ginawa namin, as you can see, after namin kumain ng breakfast, di ba malakas ang ulan? Hindi ko na ulit dinala yung camera going at the seaside kasi naligo kami habang umuulan. Syempre baka mabasa ng ulan. 30 minutes to 1.5 hour kami yatang naliligo. I don't know kasi hindi ko na malayo yung oras. After nun, lumabas kami. Nag-drive kami about 5 to 8 kilometers para hahanap ng pagkain. Hindi kami bumalik ng bayan kasi walang halos mabibilhan doon if ever pabalik ka ng bayan. Yung bayan kasi sobrang layo pa. Ang ginawa namin, kung maalala nyo kahapon, naligo kami sa ilog, dalawang ilog na napuntahan namin. Ang layo nun, grabe. Nasa 10 kilometers yata yun para lang marating yun. Nag-drive kami kanina, 5 to 8 kilometer yata yun. Pagdating kasi dun sa dulo na yan, nagulat kami, ang daming bilihan. Kaya akala namin palabas, papuntang bayan, akala namin dun ba yung maraming bilihan. Hindi namin alam na banda doon marami rin palang bilihan, pero wala kang makikitang masyado doon ng mga restaurant. Ang marami doon mga karinderya. Meron kami nakitang isang restaurant doon pero wala masyado kumakain. So ang ginawa namin kanina umaga, after namin maligo sa dagat, naghanap kami ng mabibilhan ng pagkain. So ang nabili namin, pandesal. After ng pandesal, sa katapat ng bilihan ng pandesal, nakabili kami sa karinderya ng rice and ulam. Then after na, nag-drive na kami pabalik. Siguro about 500 to 1,000 meters away from dito kila Nanay Azon. Nakakita kami ng bilihan ng lugaw. So kumain kami din ng lugaw doon. Alam nyo, yung lugaw nila panalo. Hindi ko lang talaga na videohan kanina kasi umuulan. Pag-serve nila, habi ko ba't ang tagal mag-serve? Mga 10 minutes yung pag-serve nila. Pag-serve sa kami ng lugaw, may laman, may itlog, ang daming toppings, ang dami niyang laman, parang bituka yata ng baboy yon. Ang dami. Tapos nung nagbabayad na kami, nagulat ako, kano po? Sabi niya, 100 lang, 50 po isa. Grabe ang mura. Actually, mura naman ang lugaw sa Manila. Sa amin, ang lugaw doon, 12 or 15 pesos. Pero, plain lang yun. Ngayon, kung magpapalagay ka ng mga laman na ganyan, aabutin siya ng 35. Pero yung serving kasi nila, bukod sa marami, grabe talaga yung nakalagay doon. Ang dami. Alam niyo, nabibili sa mga mall, yung talagang special, ganun ang itsura ng lugaw nila. Eh, yung mga ganung lugaw sa Metro Manila, kapag ganun na karami, umaabot na siya ng 100 plus. Pagkatapos namin kumain ng lugaw, umalik kami rito, mainit na yung daanan, nakikita na namin yung araw. Pagbalik namin, maaraw na rin, mainit na. Salamat sa Diyos at pinagbigyan kami for the last day namin dito sa Dinggalan. Actually, bukas talaga pinaka last day. Kaso lang, baka hindi na rin kami makaligo dahil magpe-prepare na kami yan going back in Manila. Sana sa umaga makapag-shoot pa kami. Hindi man namin experience yung Batanes of the East, yung bundok, yung mga Tanawan Falls. Na-experience ko naman kung paano maligo sa ilog ng malinis. Actually, kanina,
narating namin ulit yon dahil nga umuulan. Ang plano namin ni Kurt, puntahan namin yung Tanawan Falls. Hindi na rin namin nagawa kasi kanina, pagtingin din namin sa ilog kung saan kami pumunta kahapon, kulay tsokolate na. Sabi namin, malamang umuulan sa bundok ngayon. Baka sa falls, baka madumi din ng tubig. So, hindi na namin may experience yan. Batanes of the East naman na view deck, maganda sanang puntahan. Sabi rin tour guide na nakausap namin, pwede po tayong pumunta sa Batanes of the East at saka yung lighthouse natin. So, nasa isip namin, akit kami ng bundok, umulan ng ilang araw, baka madulas ang bundok. Kaya, hindi na rin namin tinuloy. Pero alam nyo, ang ganda ng Tinggalan. Sobrang ganda. Kaya, sa tingin ko, we're going back here sa susunod na mga taon. Next year, sabi ko kay Kurt kanina, I want to experience the beauty of Zambales next year. Kasi every year, meron yan silang 1 week leave. Hopefully, next year, ibigay sa amin ng Panginoon na makapunta ng Zambales. It's either Zambales or 100 Island. Actually, kasi si Kurt, nakarating na siya ng 100 Island. Ito ka naman napupunta kami ng isang lugar na nakapunta na siya, tas ako lang ang hindi nakapunta. Gusto ko, pareho kami hindi pa namin napupuntahan para ma-experience namin yung beauty of the nature. Maghugas ka muna kasi doon. Okay, now we're going to have our lunch. Kamay hindi mo makadaan. Ang landslide. Oh, hindi tayo makakadaan. Tara na, bumalik na talaga tayo doon. Ala ka, di. Daddy. Inabot na yung ano. Inabot na yung tubig dito. Inabot na yung tubig. Nakagulat kasi hindi inaabot ka. Oo, ayan o. Inabot yung tubig ko. Ayan o, yung tubig ko umabot dyan o. Umabot yung tubig dyan o. Saka matatakot ako. Basta ano, parang gusto ko na umuwi. Kasi nakatakot naman na umuwi dahil malakas niya hangin. Baabo na rin. Maganda abutin ka dati. Kira pasok tayo. Mag-ayos na tayo ng gamit. Takot ako. Tubig, umabot talaga din sa ano. Hindi na dapat inaabot yun. Sa tabing dagat tayo. Nakabahan ako na din. Pinagbigyan lang talaga tayo ng magandang panahon ngayon. Please. Ang mangyayari sa hindi magandang bakasyon daw. Takot ka na. Ang lakas ng alon yun. Buti na lang, di lumabas. At mangyari. Hindi ako magkwento kay Tito. Natigil lang tayo ng malibat. For please.
Wala, ano ba to? Tulad yan. Ano pala po?